Kumusta ka at welcome sa ating paghimay ngayon. Ang mga material na hawak natin, grabe, sobrang lalim pero napaka-fascinating. Totoo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang konsepto na, alam mo yon, parang galing sa isang epic fantasy novel. Pero ito ay mula sa mga sulating theological. Ang pagdurog sa ulo ng ahas. Isang imahe na talagang powerful. At ang ganda sa mga source na ito ay hindi lang siya tinitingnan bilang isang simpleng pangako. Inilalatag ito bilang isang grand cosmic drama. Eksakto. Isang kwento ng isang labanan sa pagitan ng Diyos, sangkatauhan at ng isang rebelde, si Satanas. At ang misyon natin ngayon ay himayin itong narrative na to para maintindihan kung paano si Jesucristo ang naging sentro at ahente ng tagumpay. Sige, simulan na nating buklatin ito. Ang pinaka-exciting dito ay kung paano ikonokonekta ng mga material na ito ang mga tuldok-tuldok mula Genesis hanggang sa dulo ng Biblia. Mula sa pagkabigo ng unang Adan hanggang sa tagumpay ng tinatawag na huling Adan, si Jesus. At ipinapakita kung bakit sa pananaw na ito, ang krus ang naging pinaka-ultimate na sandali ng hatol at tagumpay. Okay, dyan tayo magsimula. Kasi yan ang pinaka-sentro ng lahat, di ba? Unang tanong, paano eksakto na dinurog ni Jesus ang ulo ng ahas? Sinasabi sa source natin na lahat ng paghatol ibinigay ng Ama sa anak. Pero nakakagulat, ayon sa mga talata tulad ng Juan 12:31, sinasabi na ang prinsipe ng sanlibutang ito ay nahatol na. Past tense. Past tense. Sa krus pa lang daw. Paanong nangyari yon? Kasi akala ko sa future pa ang final judgment. Yan ang isa sa mga pinaka-mind-blowing na ideya dito. Ang krus ay hindi lang isang execution. Ayon sa framework na ito, ang krus ay isang cosmic litmus test. Isang litmus test? Anong ibig sabihin yan? Isipin mo, ang walang hanggang Diyos, ang lumikha ng lahat, ay nagkatawang tao. Naging isang mahinang mortal na nilalang. Sa sandaling yun, parang naglagay ka ng isang matinding pressure test sa buong universo. Doon biglang lumabas ang tunay na kulay ng lahat. Isang higanting loyalty check? Okay, I'm following. Oo. Yung mga anghel na tapat sa Diyos, nang makita nila ang ganitong klase ng pag-ibig at pagpapakumbaba, lalo silang namamha at sumamba. Pero yung mga bumagsak na anghel, sa pamumuno ni Satanas, anong ginawa nila? Binaliktad nila. Imbas na kilalanin ng kanilang manilikha, sinamantala nila ang kanyang kahinaan. Inudyukan nila ang mga tao na ipako at patayin siya. So, parang inilagay ng Diyos ang pinamanasaan sarili niya at kinagat ito ni Satanas. Doon nalantad yung tunay niyang kulay. Eksakto! Sa mismong pag-atake ni Satanas sa pinagmulan ng buhay, sa Diyos mismo, doon niya hinatulan ang sarili niya. Ipinakita niya sa buong universo ang sukdulan ng kasamaan niya, na kung bibigyan ng pagkakataon, handa niyang patayin maging ang Diyos. Kaya ang krus, sa pananaw na ito, ay hindi lang kamatayan ni Jesus. Ito yung sandali kung saan legal na nahatulan si Satanas sa harap ng lahat ng nilikha. Wow! Kaya pala sinasabi sa Colossus 2:15 na sa krus, hinubaran niya ng kapangyarihan ng mga pinuno at mga may kapangyarihan at inilantad sila sa kahiyaan na nagtagumpay laban sa kanila. Iyon na yun. Ang tagumpay ay nangyari na pala noon, hindi pa mangyayari. Okay, gets ko na yung sa krus. Pero para talagang maintindihan kung gaano kalaki yung tagumpay na yon, kailangan nating i-rewind. Ano ba talaga yung nawala sa simula na kailangang bawiin? Dito pumapasok yung kwento ng dalawang Adan, tama? Tama. Ito ang gulugod ng buong narrative. Unahin natin ang unang Adan. Ayon sa Genesis 1:28, ibinigay sa kanya ng Diyos ang dominion, kumbaga kapangyarihan para pamahalaan ang buong mundo. Siya yung itinalagang manager ng planetang Earth. Manager, gusto ko yan. So siya ang namamahala. Anong nangyari? Nagkaroon ng problema. Sumuway si Adan. At ayon sa Roma 6:16, kung sino ang sinusunod mo, nagiging alipin ka niya. Dahil sinunod niya yung tukso ng ahas. Naging alipin siya. Si Adan ay naging alipin ng kasalanan. At sino ang nasa likod ng kasalanan? Si Satanas. Kaya ang nangyari, si Adan, ang manager, ay nag-report na sa maling boss. At dahil doon, yung authority na ipinagkatiwala sa kanya,
Hmm. ay na-hijack. Ito yung argumento mismo ni Satanas nang tuksuhin niya si Jesus sa disyerto sa Lucas 4. Inalok niya kay Jesus ang lahat ng kaharian ng mundo at sinabi niya, medyo mayabang, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito sapagkat ito'y ipinagkaloob sa akin. Teka, nagsisinungaling ba siya doon? O may technicality na totoo ang sinasabi niya? Dito nagiging legalistic ang usapan. Ayon sa logic ng source, hindi siya 100% nagsisinungaling. May legal claim siya. Ah, talaga? Kasi yung taong pinagkatiwalaan ng mundo, si Adan, ay voluntaryong isinuko ang katapatan niya. Kaya si Satanas ay naging, sa isang masamang paraan, ang prinsipe ng sanlibutang ito. Okay, malinaw na yun. Isang kaharian na naagaw. Dito na ngayon papasok ang huling Adan, si Jesus. Paano niya binaliktad ang lahat ng ito? Ayon sa Hebreo 2:14, kailangang maging tao si Jesus, isang kamag-anak ng sangkatauhan, para magkaroon ng legal na karapatan bawiin ng nawala. So parang sa lumong batas, kung naisangla ng kamag-anak mo yung lupa ng pamilya nyo, kailangan isa ring kamag-anak ang tutubos para manatili sa pamilya? Ganun ba yung logic? Eksakto, ganun na nga. Hindi pwedeng outsider ang basta-basta mag-claim, kailangan next of kin. Ah, okay. Kaya si Jesus bilang huling Adan ay naging isang perfect legal match para bawiin ang isinuko ng unang Adan. At paano niya sinimula ng pagmawi? Sa mismong lugar kung saan nabigo ang unang Adan, sa tukso. Sa disyerto, hinarap ni Jesus ang parehong tukso mula kay Satanas. Pero this time, nanalo ang tao. Nang sabihin ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Doon nagsimula yon pagbawi. Doon niya sinisira ang legal na hawak ni Satanas sa sangkatauhan. Pero teka, paano ang simpleng pagtanggi sa tukso sa disyerto ay nagpalaya agad sa buong sangkatauhan? Parang ang layo ng agwat ng dalawang pangyayaring yon. Magandang tanong yan. Hindi yon ang mismong pagpapalaya. Pero yon ang legal precedent. Pinatunayan ni Jesus doon na posible para sa isang tao na talunin si Satanas. Siya yung naging champion na gumawa ng hindi nagawa ng unang Adan. So, unang hakbang pa lang yon. Unang hakbang, ang sukdulang pagbawi at pagpapalaya nangyari sa krus, kung saan tuluyan niyang dinurog ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Binaligtad niya ang buong sitwasyon. Wow, teka, ipos muna natin dyan. Yung idea ng pagbawi o redemption ay game changer pala. Kasi ang dating ko dyan, parang binayaran lang ang utang eh. Pero dito sa source parang sinasabi na binawi ang isang buong kaharian. May isa pang tanong na pumapasok sa isip ko. Ayon sa Hebreo 1.2, ang anak ng Diyos ang siyang tagapagmana ng lahat. Oo, by right of creation. By right of creation, sa Kanya ang lahat. Kung ganon, bakit kailangan pa niyang bawiin ito na parang hindi sa Kanya? Napakagandang punto niyan at dito natin makikita ang lalim ng plano. Oo, bilang Diyos, pag-aari niya ang lahat. Pwede niyang durugin si Satanas at ang lahat ng alipin nito anumang oras gamit ang kanyang divine power. Pero may problema sa planong yan. Ano yun? Sino ba ang naging alipin ni Satanas? Ang unang Adan, ang sangkatauhan. Kung winasak lang niya agad si Satanas, kailangan din niyang wasakin ang sangkatawan na legal na nakatali dito. Madadamay sila. Parang may hostage situation, hindi mo pwedeng pasabugin na lang ang building dahil mamamatay din ang mga bihag. Ah, okay. Kaya para mailigtas ang sangkatauhan, hindi pwedeng dahasin lang ang solusyon. Kailangan ng isang mas matalinong paraan. Tama, kailangang talunin ng huling Adan si Satanas bilang isang tao. Sa teritoryo ng tao, kailangan niyang magtagumpay kung saan nabigo ang tao para ipakita na una, posibleng mabuhay ng matuwid, at ikalawa, para legal na palayain ang mga bihag mula sa loob. Gets. Sa ginawa niyang ito, hindi lang niya iniligtas ang tao, pinatunayan din niya sa buong universo na makatarungan ang mga utos ng Diyos at mali ang lahat ng paratang ni Satanas. So, ngayong naibalik na ang kaharian, ano ang nangyayari sa mga taong sumusunod sa huling Adan? Anong nagbabago sa kanila?
Hindi na sila alipin ng kasalanan. At dito pumapasok yung konsepto ng delegated authority. Dahil sa tagumpay ni Kristo, ibinabalik sa kanila ang isang uri ng ipinagkatiwalang kapangyarihan. So ano itong delegated authority sa practice? Ibig sabihin ba may superpowers na sila o parang may bagong job description ng sangkatawan? Mas malapit sa bago mag-job description, hindi ito superpowers para sa sariling kapakinabang, ito ay ang naibalik na responsibilidad na mamahala, pero this time bilang mga kinatawan ni Kristo. Okay. Kung dati ang manager si Adan ay nagre-report sa maling boss, si Satanas, ngayon ang mga bagong manager ay direktang nagre-report na sa tunay na CEO, si Jesus. Ang mundo ay pag-aari na ng anak at ang mga mananampalataya ay kanyang mga katula. Malinaw yan. Pero parang may kulang pa. Dahil kung titingnan natin ang mundo ngayon, hindi pa rin naman perpekto. Marami pa rin kasamaan. So hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa. Dito na tayo mapupunta sa huling malakas na ideya sa source natin. Meron pang ginagampanan ang mga mananampalataya at tinatawag silang martyr saksi. Medyo mabigat pakinggan yan. Ano ang papel nila sa grand scheme na ito? Dito, nagiging wild ang kwento. May idea sa source based sa mga libro tulad ng pahayag na ang huling paghatol ay parang nakapos. Nakapos. Oo, hinihintay pa raw matapos ang isang bagay. Ayon sa pahayag 6, sinasabihan ng mga martyr na maghintay hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-lingkod. Mabuo ang bilang, parang may quota. Anong ibig sabihin yan? Ang interpretasyon dito ay kailangan ng isang tiyak na bilang ng mga saksi. Ang kanilang tungkulin, patunayan sa pamamagitan ng kanilang buhay at kung minsan maging ng kanilang kamatayan, na ang daan ng Diyos ay tama. Sinusunod nila ang mismong halimbawa ng huling Adan na sumunod hanggang sa kamatayan. Ang kanilang pinagsama-samang patutuo ang magsisilbing pinal na ebidensya sa isang cosmic court laban sa lahat ng kasinungalingan ni Satanas. Kumbaga, silang nagpapatunay na ang daan ni Kristo ay hindi lang para sa Kanya, kundi posible para sa sinumang sumusunod sa Kanya. Sila ang Exhibit A, B, C, hanggang sa matapos ang alpabeto. Tamang-tama. Sila ang ebidensya na ang pag-ibig at pagsunod ay mas malakas kaysa sa pagkamakasarili at pagrebelde. At kapag ang testimonya na yan ay kumpleto na, Game over na. wala nang masasabi si Satanas. Doon na magaganap ang pinal na paghatol. At ang mas nakakagulat pa, sinasabi sa source na hindi lang ang mga anghel ang nanonood, pati raw ang buong sanglilika ay naghihintay dito. Paanong pati ang kalikasan ay kasama sa usapang ito? Dito pumapasok ang Roma 8.19 na nagsasabing ang buong sangnilikha ay dumadaing, na may pananabik na naghihintay sa paghahayag ng mga anak ng Diyos. Ang ideya ay ito, nang magkasala ang manager ng Earth si Adan, Nadawit lahat. eksakto, ang buong kumpanya niya, ang kalikasan ay napasalalim sa sumpa at pagkabulok, mga sakit, kalamidad, kamatayan. Kaya apektado ang lahat. Eksakto, kaya ang buong nilikha ay naghihintay na ma-promote ang mga bagong manager, ang mga anak ng Diyos. Ang kanilang tagumpay laban sa kasamaan ang magiging hudyat na tapos na ang paghari ng kasamaan. Wow! Ito ang magwawakas sa pagdurusa at magsisimula sa pagpapanibago ng lahat ng bagay. Ang pagdurog sa ulo ng ahas ay hindi lang pala ginawa ng Mesiyas ng mag-isa. Hindi pala. Ito ay isang tagumpay kung saan aktibong nakikibahagi ang kaniyang mga tagasunod. Gaya ng sinasabi sa source, sila bilang mga supling ng babae na tinukoy pa sa Genesis, ang siyang dudurog kay Satanas sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagsunod sa Mesiyas. Ang kanilang tagumpay ang huling pako sa kabaong ng kasamaan. Grabe. Para i-recap natin ang lahat ng ito. Ang krus, ayon sa mga material na ito, ay hindi lang isang simpleng kamatayan. Ito ay isang kalkuladong tagumpay at isang legal na paghatol kay Satanas. Tama! Ang buong kwento ay umiikot sa huling Adan, si Jesus na nagtagumpay kung saan nabigo ang unang Adan. Binawi niya ang kapangyarihang na-hijack hindi lang para ibalik sa tao, kundi para ilagay ang lahat sa ilalim ng kanyang tunay at sukdulang otoridad bilang manilikha at tagapagmana ng lahat.
At ang kwento ay hindi pa natatapos sa kanya. Ayon sa mga source na ito, ang huling kabanata ay isinusulat ngayon sa pamamagitan ng pakikibahagi ng mga mananampalataya sa tagumpay na iyon. Tama. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa katotohanan na ang daan ng pag-ibig, sakripisyo at pagsunod ay siyang tunay na daan patungo sa buhay. At ang kanilang kolektibong testimonya ang magiging hudyat para sa pinal na paghatol at ang pagpapanibago ng buong sansinukob. Tauhan, pero ito'y isang mabigat na panawagan. Ang patunayan ng katotohanan ng isang daan kahit na ang kapalit ay sukdulang sakripisyo. Ito'y nag-iwan ng tanong, kung ang otoridad na ito ay naibalik na sa atin, para saan ito gagamitin? Ayon sa mga tekstong ito, hindi ito para sa sariling kapangyarihan o kapakinabang, kundi para makibahagi sa isang cosmic na tagumpay laban sa kasamaan. Paano nito maaaring baguhin ang pagtingin mo sa iyong layunin sa araw-araw o sa legasiyang gusto mong iwan?